Sa mga larawang ito, makikita ang mga tinamong pasa at sugat ni Cadet 4th Class Darwin Dormitorio sa kamay raw ng kanyang mga upperclassmen sa Philippine Military Academy o PMA. Sa loob ng 3 buwan, nanatili si Darwin sa PMA. Ang masaklap, natagpuang wala ng buhay ang 20 taong gulang na kadete sa loob mismo ng kanyang kwarto, ang room 209. Kwento ng kapatid ni Darwin na si Dexter. Bata pa lang ay pangarap na ng kanilang bunsong kapatid ang maging isang sundalo. Gusto kasing sundan ni Darwin ang yapak ng ama na isang retired Army Colonel mula sa PMA Class 1974. This is my contribution to the family. Yun yung gusto niya maging legacy niya sa amin, sa aming magkakapatid. Nung nag-decide siya na mag-PMA siya, tinanong ko siya, sa anong branch of service mo balak pumasok? Sabi ko, baka pwedeng sa Air Force ka o sa Navy para hindi frontline, tsaka hindi masyadong kabahan yung dalawa pag may mga mission ka na a-assign sa'yo. Kaya ginusto niya talaga mag-AFP din. Kaya laking tuwa raw ni Darwin nang matanggap bilang kadete ngayong taon. Pero ang hindi inakala ni na Dexter, ang pagpasok pala ni Darwin sa PMA ang maglalagay sa kanya sa kapahamakan. Base sa investigasyon ng Baguio City Police, may natukoy na 7 insidente ng pananakit kay Darwin. 3 rito nangyari sa loob ng room 209, ang kwarto mismo ni Darwin. Dito rin siya natagpo ang wala ng buhay. Paano po nagsimula ang pananakit sa kanya at kailan? Unang-una pong instance ay yung August 19 kung saan ay 3 pong kadete ay pinag-exercise po siya o yung tawag nating masi-masi ng sobra-sobra and siya po ay sinaktan na during that time naman sa pagsusuntok. Kinabukasan, August 20, isinugod si Darwin sa PMA Station Hospital o PMA-SH. Hindi pa rin naibibigay ng PMA ang detalye kung sino ang nagdala sa kanya sa ospital. Sa medical certificate na inilabas ng PMA at ibinigay ni Dexter sa reporter's notebook, nakasaad na nagtamo si Darwin ng multiple soft tissue hematoma o mga pasa at pamamaga sa katawan at sunog sa kaliwang balikat. Habang nasa ospital, nakapagpadala pa si Darwin ng sulat para sa kanyang pamilya. Sinabi niya sa sulat na naospital siya at okay lang naman daw siya. Hindi niya sinabi ang dahilan kung bakit siya isinugod dito. Nanghingi rin siya ng ekstrang pera, pizza at donut, sakaling bibisita ang kanyang ate at kuya. August 25, mula Maynila, dinalaw ni Dexter si Darwin sa PMA-SH. Bakit siya na-hospital? Ang sagot niya po sa akin, nabagsakan siya ng bunkmate niya during sa wake-up call nila sa umaga. Tumalon daw yung bunkmate niya pababa and then bumagsak sa dibdib niya. Yung bunkmate niya, mas malaki sa kanya, 6-footer, malaki katawan. So naniwala ako, baka nagkaroon siya ng broken rib o nagsuffer siya ng matinding chest contusion kasi mabigat yung nakadagan sa kanya. Yung ginanon niya lang sa akin, pinakita saglit. Hindi ko rin nahalata. Nung sinabi niya na huwag kayong mag-alala, okay nga lang ako dito, nakapag-adjust ako dito. So we took his word for it. August 27, nang ma-discharge sa PMA-SH si Darwin. Pero kinabukasan lang, ayon sa isinagawang investigasyon ng mga pulis. August 28, muling nakaranas si Darwin ng pananakit mula sa isa sa kanyang body. Hindi malinaw sa report kung saan ito nangyari. Na immediately upon discharge from the hospital po so that was siguro 28 or 29 ay tinamaan daw pa siya sa mukha or sinaktan siya. It was not clear kung sinampal o sinuntok siya, pero ang clear po doon ay sobra raw dumugo ang kanyang ilong dahil sa pananakit na yun. Sa ikalawang pagkakataon, muling isinugod si Darwin sa PMA Station Hospital noong September 6. Upper respiratory tract infection at soft tissue contusion ang naging diagnosis ng mga doktor kay Darwin sa pagkaka-ospital niya. Swollen jaw ang sinasabi, so medyo namamaga ang kanyang jaw. During his physical examination ay nakitaan po siya ng mga tama po. It was not clear dun sa medical certificate na binigay ng PMA Hospital kung ito po ay fresh or ito pa rin po yung mga marka, sabihin na natin, na galing po dun sa August 20 incident. Makalipas ang isang linggo, gabi noong September 14, nangyari raw ang muling pambubugbog kay Darwin ng 3 upperclassmen sa loob ng room 209.
Binalutan pa raw ng plastic sa ulo si Darwin. Yung pong sinuputan ng kanyang ulo para po hindi makahinga. Hindi naman natin ma-establish kung talagang it was meant na pahirapan lang siya or it could be a precursor na mayroon ng masama talaga sa kanyang binabalak. Ito po ay napigilan lamang nung nakarinig ng pagsigaw nga niya, yung muffled na kanyang pagsigaw, ang isang first class at siya po ay pinuntahan po sila sa kwarto through the window at pinatigil po yung mga gumagawa sa kanya at pinag-report po nung first class yung mga gumagawa sa kanya. 3 araw ang lumipas. Umaga noong September 17. Muling nakaranas daw ng pagmamaltrato si Darwin mula sa upperclassmen sa loob ng kwarto ng kanyang buddies. Doon na po nangyari pagmamaltrato po kay Darwin ng 2 kadete. At yun ang pinakamatinding pananakit na inabot niya. Isa po yun sa pinakamatindi. Kasi based on our timeline, yung po sa ating pag-check, it took around 20 to 30 minutes po na nandun sila sa loob ng kwarto. Ayon sa saksing nakausap ng mga pulis, kapansin-pansin na raw noon na may nararamdamang pananakit sa katawan si Darwin. Lumabas po si Cadet Darwin, dormitoryo, na shivering and in pain. Yung po ang pagkakadescribe ng nakakita sa kanya. And he was told to perform squat thrusts. But dahil na nga po sa sobrang sakit na ng katawan niya, he was only able to perform 5 repetitions. At nagsabi na po siya na, "Sir, di ko na po talaga kaya. Masakit na ang katawan ko." Isang saksi pa ang nakakita kay Darwin at nagpayong magpahinga siya sa kwarto ng isang squad leader pero makalipas ang isang oras. Dumating daw ang squad leader sa kanilang barracks kasama ang 2 pang kadete. Doon na raw pinagtatadyakan ng squad leader si Darwin sa tagiliran. Sinabihan niya si Darwin na tumayo sa kanyang kama, pero 3 beses na niya sinabi hindi na siguro makatayo at hindi makagalaw na si Darwin, hindi na makabangon. Ito po ay hinila niya hanggang malaglag po sa sahig at doon po ay pinagtatadyakan niya. Umaga noong September 17, sa ikatlong pagkakataon, muling dinala si Darwin sa ospital. Hindi pa rin malinaw sa report kung sino ang nagsugod sa kanya sa ospital. Siya po ay tinanong ng mga attending physicians at mga nurses doon on a scale of 1 to 10, ano po ang pain na nararamdaman niya. Ang sagot po niya is 9/10. So we can only imagine yung pain na sasabihin mong isa na lang ay nasa maximum na. Siguro dahil he was showing that kaya pa niya at nagpa-ospital siya siguro, tapos lumabas pa na UTI ang findings, which is very common among cadets dahil dehydration. Basta yung upuan niya. Ayon naman sa kapatid ni Darwin, hindi rin sinabi sa kanila ng PMA ang ikatlong beses na pagdadala sa ospital kay Darwin. Yung pangalawa po, tsaka yung pangatlo, hindi po kami nasabihan. Kahit yung una naman po, hindi kami nasabihan eh. Gumawa lang siya ng paraan nung una para ma-inform kami. Hapon noong September 17, na-discharge ng ospital at nakabalik pa sa kanilang barak si Darwin. Pero hindi pa rito natapos ang kanyang pagdurusa. Dahil sa loob ng kanyang kwarto sa room 209, muling sinakta ng kadete. Pinagtatadyakan naman si Darwin ng isang kadete. Another roommate po nung 3 nauna na nakaupo po sa sahig at ginamit po ni Cadet kanyang paa na para tawagin daw po ang atensyon ni Darwin na kumbagay tumayo ka dyan, tinamaan po si Darwin sa may noo nung pasipa na pagtawag po ni Cadet. Ganun na siya kahina, nagawa pa siyang sipain ng isang kadete. I cannot delve into the psyche po ng mga gumawa nito. Basically, yung iba pong mga nagawa nila is not the work of, sa akin lang pong sariling opinion, not the work of normal people. Ayon sa mga pulis, nang lumalim ang gabi, kahit hinang-hina na, pinatayo si Darwin ng isang kadete at kinuryente ang kanyang ari gamit ang isang taser. Nakasaad sa report na bukod kay Darwin, isa pang kadete ang kinuryente rin ng ari. Sinasaktan niya rin using the taser ang isa pa pong roommate ni Cadet Darwin. Doon po yung panahon na pumasok naman siya sa room at idinamay siya kung saan ang sinasabi nga natin ay most probably basing on the autopsy report ay tinamuan po sa maselang parte si Darwin Dormitor.
Sir, bakit siya naging paboritong saktan? We cannot say po siguro na naging paborito, but siguro vicious cycle po ang nangyari. Ito po kasing si Darwin, sa pagkaka-assess namin, isa sa pinakamalakas na sa pangangatawan, kahit po siya ay payat. Isa po sa pinakamatibay ang dibdib at loob na nakita po natin na siguro na mga nakadete. Dahil sa may iniinda na siya, pero he was able to go through all the motions, all the activities na pinapagawa po sa loob ng academy. Dahil sa tingin nyo, sabi nyo nga sir, malakas yung katawan niya. Sinaktan siya. So, napag-initan siya na napag-initan. Nagkapatong-patong. We would like to say that there seems to be a conspiracy, but of course, again, we would have to prove that in court. Pagkatapos ng 7 insidente ng pananakit at pambubugbog, unti-unti nang nanghina ang katawan ni Darwin. Madaling araw ng September 18, nakita ng mga kapwa kadete sa dormitoryo sa loob ng kanyang kwarto na unresponsive, hindi na humihinga at wala ng pulso. At base sa inilatag na timeline ng pulisya, 3:50 a.m., dumating ang ambulansya na sumundo kay dormitoryo. At pagsapit ng 4 a.m., dumating dito sa PMA Station Hospital si dormitoryo, kung saan sinubukan pa siyang i-revive. At pagsapit ng 5:15 a.m., base rito, 4th class dormitoryo was officially declared dead. Base sa medical legal report na inilabas ng PNP, matinding bugbog sa may bahagi ng tiyan ang naging dahilan ng pagkamatay ni Darwin. Ang tanong, nalaman ba ng mga namumuno sa PMA ang insidenteng ito at may tsansa bang nailigtas sana ang kanyang buhay? Meron silang at least 3 chances para masave sana yung buhay ng kapatid ko. According nga dun sa medical legal, high index of suspicion na yung sa kapatid ko as early as September 6 nung na-hospital siya. Pero hindi ko alam bakit hindi yun yung nakita ng mga doktor sa PMASH. Bakit hindi man lang kami na direct na pamilya yung binigyan ng in-inform man lang at the very least ng PMA mismo. Sa investigasyon sa pagkamatay ni 4th class cadet Darwin Dormitorio, isang journal o diary ang napasakamay ng kanyang pamilya. Ito ang kopya ng journal ni Darwin. Mababasa rito ang ilan sa mga pinagdaanan niya sa loob ng PMA. Sa investigasyon sa pagkamatay ni 4th class cadet Darwin Dormitorio, isang journal o diary ang napasakamay ng kanyang pamilya. Ito ang kopya ng journal ni Darwin. Mababasa rito ang ilan sa mga pinagdaanan niya sa loob ng PMA. Sabi niya, konting galaw lang, kabog at sipa na kami. Kahit anong offense pa yan, masakit pa din yan. Nabanggit niya rito ang paghampas sa kanya ng kanyang body na si Imperial na nagdulot ng labis na pagdurugo ng kanyang ilong. Hindi man niya binanggit ang dahilan, makailang ulit din niyang sinabi ang pananakit ng katawan. Minsan kaming mga squad, nagkaka-gripes dahil sobrang onti lang na offense, sobra-sobra yung natanggap namin. Minsan pa ay dumating pa sa trip-trip lang ang kinalaman. Ayon kay Dexter, requirement sa mga 4th class cadet ang magsulat sa kanilang journal at dapat ipabasa ito sa kanilang body sa PMA. Sa kaso ni Darwin, naka-address ang kanyang journal kay Cadet Imperial Jr. Sa investigasyon ng Baguio City Police, si Cadet Imperial ay ang buddy ni Darwin na si Cadet 3rd Class Shalimar Imperial Jr. Yung kabady niya, yun yung palagi niyang kasama. If you don't do anything dito sa PNA, na parang mag-isa ka lang, hindi ka na-isolate na ikaw lang, so may kabady ka. Sa ilang entry, sinabi niyang namimiss na niya ang kanyang pamilya. Isinulat niya na sadya niyang inilihim sa pamilya niya ang dahilan ng pagkaka-ospital niya. Sabi niya, di nakapunta yung parents ko sa PMA dahil ayokong malaman ang nangyari sa akin. Kung kuya ko naman, di din alam kung ano talaga nangyari. Sa pag-usad ng investigasyon ng mga pulis, bukod kay Imperial, isa-isa na ring pinangalanan ang mga sangkot sa pagkamatay ni Darwin.
Si Dexter mismo ang nagsampa ng mga kasong paglabag sa Republic Act No. 8049 o Anti-Hazing Law, Republic Act 9745 o Anti-Torture Law, murder at dereliction of duty laban sa 7 kadete na sina Cadet First Class Axel Ray Sanupao, Cadet Second Class Christian Zacarias, Cadet Third Class Shalimar Imperial Jr., Cadet Third Class Felix Lumbag Jr., Cadet Third Class Julius Carlo Tadena, Cadet Third Class Ray David John Volante, at Cadet Third Class John Vincent Manalo. Kasama rin sa mga kinasuhan ng ilang namumuno sa PMA dahil daw sa kapabayaan. Kabilang rito sina Tactics Group Senior Tactical Officer na si Major Rex Bolo, Tactical Officer ng Echo Company kung saan kabilang si Darwin na si Captain Jeffrey Batistiana, Commanding Officer ng PMA Station Hospital na si Lieutenant Colonel Cesar Candelaria at 2 attending physicians na sina Captain Flor Apol Apostol at Major Maria Ofelia Beloy. Paano pumasok sa asunto ang mga medical officers, mga doktor ng PMA Station Hospital? We believe na misdiagnosis po ang kanilang ginawa. And we also believe that they did not do everything in their power at under their oath po of saving lives to try and save yung buhay ni Darwin. Ang tanong, bakit sa kabila ng 3 beses na pagkaka-ospital kay Darwin, hindi pa rin natigil ang pananakit sa kanya? Gayong malinaw ang protocol ng PMA na sino mang kadete na maidala sa PMA Station Hospital, lalo na ang may malalang karamdaman, dapat mai-report sa pamunuan ng PMA. Our cadets are already at the station hospital with the responsibility of informing the chain of command of the Philippine Military Academy, resting on the officers of the station hospital. The court will have to find that out kung tama ba talaga yung mga ganun sir na explanation, kung talaga bang merong malpractice or meron po bang kakulangan doon sa ating po mga ginawa. Magandang umaga po sa atin lahat. Bumaba sa pwesto ang 2 mataas na opisyal sa PMA na sina Lieutenant General Ronnie Evangelista at Commandant of Cadets, Brigadier General Bartolome Bacaro. Nagpaunlak ng panayam ang bagong PMA Commandant of Cadets na si Brigadier General Romeo Browner Jr. Ang stand ng PMA, the PMA will accept whatever cases will be filed against yung mga suspects dito sa pagkamatay ni Cadet Dormitorio, and that we will coordinate and cooperate with the investigation that is being made. Sa pag-aaral ng GMA News Research, si Darwin ang ika-6 na kadete na biktima ng hazing mula 1978 hanggang sa kasalukuyan. Mismo ang bumaba sa pwesto na si PNP Chief Oscar Albayalde na miyembro ng PMA Sinagtala Class of 1986. Umaming nakaranas din siya ng hazing. Bakit parang hirap na hirap yung academy or in particular yung mga kadete na alisin yung kultura ng karahasan na yan? Natural na tendency kasi ito eh. Hindi lamang dito sa academy kasi nangyayari yan. No? Doon rin sa aking research, no? Mas maraming namamatay sa initiation ng fraternities sa labas kesa dito sa academy. No? But in the case of PMA, hindi naman ganun yung, Yes. no? Hindi ito fraternity. But still, natural yun eh, na parang gusto mong lumakas yung mga kadete, no? Kumbaga, once they become upperclassmen and later on officers, ay talagang tough, no? Malakas Pero sila, mali. matibay, no? Pero Tama mali. ka. May mga paraan tayo upang gawing matibay, no? Matatag ang isang tao na hindi mo sinasaktan. Yung kultura, kailangan magbago. Yung pananaw na acceptable ito, kailangan mawala yon. Kailangan magkaroon ng zero tolerance for hazing. Kailangan mabago yung perspective na ito yung sukat ng pagkalalaki, ito yung sukat para makita or matest yung commitment or loyalty ng isang tao. Ano ang mga pwedeng gawin to improve the institution? Meron tayong mga stopgap measures, no, that in-implement natin. Number 1 is that we are requesting for more tactical officers. Pangalawa, nagre-request din tayo ng mga additional CCTV cameras.
In the end, is talagang mawala yung mga bad practices from the cadet corps, like hazing. No? But in order to do that, no, you have to replace yung mga bad cultures with better or good cultures, no, na madi-develop natin. Nagpadala kami ng sulat sa PMA para sana makunan ng panig ang mga akusado, pero sinabi nilang hindi muna sila maaaring magbigay ng pahayag. Umaasa ang pamilya ni Dexter na sa tulong ng mga saksi at tibay ng mga ebidensya, makukuha nila ang hustisya para kay Darwin. Sa totoo lang ma'am, yung sa amin, yung hustisya talaga is mapanagot namin yung mga may kasalanan sa kapatid ko. Identified naman po yung yung mga suspects based sa statements. Identified din naman po sino yung mga nagpabaya. So sana po mahatulan ng tama. Masakit para sa pamilya ni Darwin na ang lugar kung saan niya sinisimulan ang kanyang pangarap na maging sundalo, magiging lugar din ng karahasan na tatapos sa kanyang buhay. Matagal nang ipinagbabawal sa bansa ang hazing. Hindi ba dapat hindi ito nangyayari, lalo na sa institusyong itinuturo ang katapangan, integridad at katapatan? Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito nakatala sa aming Reporter's Notebook. Notebook.